isang cancer cells. Alam, mahulog! Alam, mahulog! Magandang kalusugan po mga kalusogit. Naman po ang yung Dada Nurse maghatid sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan sa simpleng salita upang madaling maunawa. Ito po ang ating second part ng ating cancer awareness, at kung hindi nyo pa po napanood ang aming unang video tungkol sa cancer, pakihanap lamang po ito sa aming channel upang mas maliwanagan po tayo about sa ating topic ngayong araw at sa about din sa cancer. Ngayon naman po pag-usapan po natin kung paano natin mapapababa ang ating risk sa pagkakaroon ng cancer. Ayon kay Barbara Neal, isang naturopath, ang isang naturopath ay isang klase ng paggagamot sa paggamit ng natural na mga lunas at mamaraan upang itaguhit ang pagaling at pangkalatang kalusugan ng isang tao. Ayon sa kanya, ito ang mga bagay-bagay na nagpapatas ng tsansa sa ating lahat upang magkaroon ng cancer. Una sa listahan ay ang asukal. Bakit asukal? Dahil ang asukal, ito ay ang ating primary source of energy sa ating katawan kahit ang mga normal cells. Ngunit ang isang cancer cells nangangailangan ng 15 times na mas dami ng asukal kaysa sa isang normal cells. Bakit? Dahil ang isang cancer cells Alam, mahulog! Alam, mahulog! Back to the show. Dahil ang cancer cells po kasi mas mabilis ang kanyang pagdami. Ibig sabihin po, mas nangangailangan siya ng mas maraming energy upang magamit niya ito sa kanyang pagpapadami. Sa madaling salita po, mas maraming sugar sa katawan, mas gustong-gusto ng cancer cells dahil mas marami siyang pagkain na magagamit niya sa kanyang pagpaparami. Pangalawa naman po ay ang ating oxygen level sa katawan. Alam niyo po ba na ang cancer cells gustong-gusto niya ang low level oxygen sa ating katawan? Bakit po ba ganito? Dahil ang cancer cells po ay sanay na or adapted na sa low level oxygen sa ating katawan. Kaya kayang-kaya po ng cancer cells na lumago o magparami kahit po mababa ang oxygen level ng kanyang environment. Mas napapadami din ito ang kanyang mga ugat or blood vessels sa low level oxygen environment upang mapaminsala sa mga normal cells na nakapaligid sa kanya. Pangatlo naman po ay ang acid environment sa loob ng ating katawan. Bakit nga ba favorable ang isang acidic na katawan sa mga cancer cells? Dahil ang acidic environment ay maaring magpabagal sa kakayahan ng immune system na labanan ang mga cancer cells. Sa gayon, ang mga cancer cells ay madaling makaiwas sa mga atake ng ating immune system at magpatuloy na lumago. Sa kabuuan po, mahalaga po nating tandaan na ang mataas na pag-consume ng sugar, ang mababang level oxygen ng ating katawan, at ang pagiging acidic ng ating katawan din ay maaring magpataas sa atin ng risks na magkaroon tayo ng cancer. Ngunit kailangan din po nating tandaan na ang cancer ay malalim at komplikadong sakit. Kailangan pa rin po natin kumonsulta sa mga profesional na doktor upang makuha ng komprehensibong informasyon at gabay sa pag-iwas sa cancer. Bilang panghuli po, lahat po tayo ay may responsibilidad na kailangan po nating pangalagaan ang ating kalusugan. Hindi lang po para sa atin, kundi para po sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong pwedeng gawin upang maprotektahan natin ating sarili laban sa mga sakit. Kasama dito, number 1, ang pagkain sa mga masustansyang pagkain, regular na pag-ehersisyo, pagkakaroon ng sapat na tulog at pagpapahinga, at pag-iwas sa mga masamang bisyo tulad ng sobra-sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. At kung gusto niyo po pong mapanood ng mga informative video tungkol sa ating kalusugan, paki-like at subscribe lamang po ito. Pa-share na rin po sa inyong mga mahal sa buhay upang pakinabang din po sila sa mahalagang impormasyon na ito sa ating kalusugan. Maraming salamat po ulit mga kalusugan at gusto naman po ang Dada Nurse at magandang kalusugan po sa inyo.